Mayong hapon sa kanan, singalan ni Jesus. Paang amo na hindi lang niya amo ang init nga magnabatsigan sa tao bangon mag-ara pa nga tatlo katuig nga nga wala ulan. Perti na kainit, perti pang subong na tawag lang super El Nino. Perti pa niya, pagtapos rapture. Amo nang gusto sa Diyos, dinaaman niya kita para siya pagbalik. Yes. Mag-uport kita. Glory. Basahon ang bugna 5 uno kag Diyos. Bugna 10, 5 5, uno Diyos. Glory. Kag nakita ko sa kamot nga tuong sa nagalingkod sa trono ang tulunan nga linukot nga nasugatan sa sulod kag sa likod nga napatinan si 7 kapatin. Kag nakita ko ang makusog nga manutunda nga nagabantala sa basko nga tingog. Sino bala ang tako sa pagbukas ang tulunan nga linukot kag sa pagbukas ang sang iyap mga patin? Please. Thank you, Lord, sa mga kaano mo sa amin. Ikaw man nagbulong, ikaw ang nagahimuno sa among kinahanglan. Maluluwas, hari ka sa mga hari. Diyos sa mga Diyos. Ang nag-aisahan ng Diyos. Ikaw ang Diyos nga Ginoo sa mga Ginoo. Wala na sa iban. Ikaw lang yun. Ang nag-aisahan na nagapungko sa imong throne. Salamat. Sa ngalan ng Jesus, ilan po namin. Amen. Magapungko. Yes. Glory. Sa bugna 5, isa lang ang trono sa pagka-Diyos. Hindi doon, hindi tatlo. Yes. Ang trono sa pagka-Diyos. Isa lang. Kag-isama na nagapungko dira. Yes. Kag ang nagapungko ng Diyos, may ginagaptan nga libro. Libro, may 7 kapatid. Sa likod, o sa tubangan o sa likod. May magkusog o gamhanan ng anghel. Ang nagbantala sa mabaskog ng timog. Sino pala may kinamatarong sa babaw sa duta o sa langit. Ang may kinamatarong ang may karapatan upang tanggalin ang matatak at ipahayag ang mga hiwaga ng Amen. wala ka siya. Yes. Kundi ang nagtagumpay. Paano siya nagtagumpay? Yung namatay sa krus. Amen. Namatay at nabuhay muli. Ang pagkabuhay niya ay pagtagumpay. So ang pagkabuhay muli ay katagumpayan. Amen. Sino ang nagtagumpay niyon? Ang sagot, si Kristo. Ang ugat ni David. Siya ay namatay dahil sa kasalanan, inilibing, pero nabuhay muli. Siya lang may karapatan na magtanggal ng mga tatak. Ano yun? Hiwaga. Ang mga hiwaga na pinag-uusapan dito ay mga hiwaga ng Biblia. Mga hiwaga sa Biblia. Amen. So, sino ang may karapatan? Dahil hindi binigyan ng Diyos ng karapatan ang sino mang tao sa lupa o sa langit at sa mga angin na paunawa ng mga hiwaga, kundi si Kristo lang. Amen. Kaya bago dumating ang rapture, babalik ang ministry ni Kristo bilang anak ng tao. Nang ibig sabihin ng anak ng tao,
propeta. Amen. Propeta, ang gawain ng Panginoon bilang isang propeta, siya lang ang may karapatan na maghayag ng mga hiwaga. At ang libro nito ay tinatawag na libro ng katubusan. Buksan natin sandali ang Biblia sa book na Kapitulo 14, verse 9 at 10. Kag mag-aambas na si bagong ambahanon. 14, 9, Gabriel. Kag ang ikatlo naman nga managtunda nagsunod nga nagasinig sa basko nga tingog. Kunang bisan sino nagasimba sa sapal kag sa larawan sini, kag nagabaton sing patin sa iya tang ukon sa iya kamot. Yes. Siya man magainom sang alak sang nasingka sa Dios, nga ginaman nga walay simbog sa tagayan sang iya kakid. Kag sakiton siya sa kalayo kag asupre sa atubangan sa mga manutunda nga balaan kag sa atubangan sa kordero. Ang mga hiwaga na nakasulat sa Biblia, ang mga hiwaga, ang pinag-usapan hiwaga, misteryo. Glory. Kung pag-usapan misteryo na nakasulat sa Biblia, kailangan ang propeta. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ang matalinong tao. Dahil pinag-usapan hiwaga. Kung hiwaga ito, ano ang mga bagay nito? May kaugnayan ba ito sa kaligtasan natin sa ating panahon? May kaugnayan ba ito para tayo'y maihanda sa rapture? Kapag ang isang tao hindi ma-rapture, kawawa siya. Bakit? Dahil mayroong 3 taon at kalahati na malaking kapigatian, Great Tribulation. At sa panahon ito, hangarin man ng tao na siya'y ma-rapture. Pero wala na, dahil tapos na ang rapture. Kaya nga dumating na malaking kapigatian pagkatapos ng rapture. Amen. Kaya gusto ng Panginoon, maihanda tayo para sa rapture. Amen. Ano siya sabi dito tungkol sa ikatatlo na mensahero? Pag sinabi mo ang anghel, mensahero. Basahin mo, brother. Verse 10. Sige. See inside when we go breaking these seals. Okay. Ay, ilan bang una-una, brother? Yung amo na siyang una-una eh? 7. Number 7? Oh. Sige. Sabi niya, sa pag bukas ng mga tatak sa milyon. Ilan ang tatak? Ilan ang tatak? 7. Amen. Sige. You're going to see it goes back in the scripture. Ang bawat silyo, kapag ito'y binuksan, ito'y naitutuwid sa Biblia. Ano ibig sabihin? Walang anuman na kasulat sa silyo na hindi tumutukoy sa Biblia. Sige. Amen. All the way back. Okay? For each of those seals. Ang bawat silyo, ito'y ibinabalik sa Biblia. Amen. So, ang 7 tatak hindi lumalayo sa Biblia. Correct. Sige. The whole thing together. Ang lahat ng bagay, lahat ng ito, The whole mystery ang lahat ng mga hiwaga, lays right here in these seals. nakasulat sa silyo, sa mga tatak. Sa mga tuwid, walang hiwaga sa Biblia na hindi nakasulat sa mga tatak. Kaya kung gusto malaman ng tao ang hiwaga sa Biblia,
kailangan sa mga tatak siya. Ang pag-aralan, alamin anong mga tatak na yan. Amen. Every mystery Ang bawat of hiwaga the Bible ng Biblia lays in these seals. na napadoob sa mga silyo. And the seals cannot be broken At ang mga silyo ay hindi mabubuksan. until that time. Anong that time? Anong tutukoy niya? Sa panahon ng ikapitong mensahero. Iyon ang ikatatlong anghel. Na mabubuksan ng lahat ng mga hiwaga ito sa panahon ng propeta. At ito ang ating panahon. Si atong 152. Notice the book, remember, is sealed. Lalahanin ang libro ay silyado. Here's one. Here it is. This seal. Ito, silyado ito. Number 1, ang isang silyo, silyado. Then another one At is ang- wrapped, At ito naman isa ay nakalulun. a seal. Pag sabi ni kalulun, dinpaliling siya na daw nakarulyo. Tapos may silyo. It is the book of redemption. Ano ito? Ito ay tinatawag libro ng katubusan. So itong libro na ito na may pitong tatak ay libro ng katubusan. Sino tutubos? Ang sagot, pinili. Amen. Kapag siya pinili, nakatalaga siya sa mensahe ito. At ang mensahe ito tinatawag na libro ng katubusan. Sige. And the whole thing together At ang makes lahat ng mga bagay ay sama-sama, sila ay naipon, sama-sama. See? the book. Next the book. See? It's sealed with the seven seals. Sa mga tuwid. Ang libro na ito ang libro ito ng katubusan ay silyado ng 7 tatak. Sama-samahin ito na. Amen. Hindi isang tatak lang. Kailangan 7 ang tatak na mabubuksan. Kaya di pwede 6 na tatak lang ang bubuksan. Correct. Kailangan 7 tatak. Amen. At ang magbubukas nito ay si Kristo. Sa panahon ng ikapitong mensahero. Siya ikapitong mensahero. Ang propeta. At ang propeta nito, ito ay katatlo na anghel. So, ang katatlong anghel at ang ikapitong anghel ay isa. Siya ang propeta. Siya. Then it is wound, and then it is on the backside because it is wound up. Okay? Mayroong pati ang sa likod na bahagi ay may tatak. Ang likod na bahagi, ito ang hiwaga ng 7 kulog. Na ang 7 kulog, ito ang mga hindi nakasulat sa likod na bahagi. Ngunit ito'y sa pamamagitan ng revelation, kapahayagan. Ang makakaunawan nito ay ang pinili lamang. Pag hindi siya pinili, hindi siya nakatalaga para makita niya ang mensahe. Amen. The seal mystery is on the inside, Kita mo mga hiwaga ng tatak ay nasa loob. and it only says the white horse rider or the black horse rider. Ang makita lamang, ang puting kabayo, ang itim na kabayo, ang 4 na kabayo. Yun lang ang sinasabi. Pero ano ang mga hiwaga nun? So, ang hiwaga nun ay nasa loob ng silyo. Na ang makakaunawa nun ay ang mga pinili lamang. Sige. One more on the outside. Okay. But the mystery of the whole book is in them seals. Kita mo, ang hiwaga ng buong libro ng ano? Ng Biblia
Ang buong Bibliang hiwaga noon ay napaloob sa 7 tatak. Hindi siya pwedeng lumabas sa 7 tatak. Sa loob yun. Sige. From Genesis to Revelation. Ang Genesis hanggang sa Revelation o sa pahayag. The complete plan of redemption Ang is kompleto na katubusan ng Diyos is revealed in these 7 seals. nahanap sa 7 tatak. Amen. Lahat ng katubusan. Pag sinabi mong katubusan, sino tutubusin? Ang sagot, pinili. Para maibalik siya sa orihinal na kalagayan. Kagaya ni Adan Yes. bago siya Dan nahulog sa kasalanan. Glory. So, ang katubusan, ibinabalik siya sa orihinal na kalagayan. Sige? Yes. Number 4. Here we are, end time. Red light down, flashing. Okay. Coming. Ano yan? Ano na yan? Okay. Lugan? 4, 5. Now, we're going to end right here by saying this. Okay. Ano ang sinasabi tungkol sa libro na yun? Sige? The end time message Ano daw ang mensahe sa huling panahon? Ano ito? Sa huling panahon, may mensahe. Amen. is to get the bride ready and Ang prepared mensahe sa huling panahon, itong gagamitin para ihanda ang iglesyang nobya. Maging ready, maihanda sa ano? and prepared for the rapture. Para maihanda sa rapture. Amen. Kung ganoon, walang mensahe ang maaari magapaghanda sa bride sa pinili para sa rapture. Kundi ang mensahe sa huling panahon. Sa mga tuwid, itong ating panahon ay huling panahon ito. Yes. At ang mensahe sa huling panahon, ano yun? Ang mensahe sa ating panahon ay iyong mga hiwaga na nabuksan sa 7 tatak. Sige. And what can it do? Ano ang magagawa ng mensahe ito? According to Malachi 4, Ayon sa Malakias 4, bring them back. para bring them back. Sino ang dadalhin? Balik. Ang iglesyang nobya sa huling panahon ito, tayo ito. Glory. Para may balik tayo sa ano? Sige. Back to the faith that was once delivered. Balik sa panampalataya na minsan ay inihayag sa mga banal. to the saints. Yan, mga banal. Siya na kaya, Diyos, sa pamamagitan ng ano? Ng mga apostol. Ano ang ipinahayag ng mga apostol sa mga banal? Ang panampalataya. Ano yun? Ang aral ng mga apostol. Anong aral ng mga Amen. apostol? Isa diyan, bautismo sa pangalan ni Jesus. Yes. Na ang manampalatayang totoo, kailangan magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, sapagkat sa pangalan ng Panginoong Jesus, may kapatawaran ng kasalanan. Sa titulo na Ama, Anak, Espiritu Santo, walang kapatawaran ng kasalanan. At ang pangako na banal na Espiritu ay ipinagkakaloob sa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Hindi lang yun ang mga aral ng mga apostol na itinuro sa mga banal sa panahon nila. Ang babae hindi pinapahintulutan na magturo sa iglesia. Ang babae hindi pinapahintulutan na magkaroon ng pamamahala o maging pastora sa iglesia. Mga katuruan ito ng mga apostol
na kanilang tinuro sa mga banal sa kanilang panahon. Yes. Amen. Mga katuruan yan. At yung mga katuruan na yun, kailan maibalik sa mga pinili sa uling panahon. Amen. Kailan babalik tayo sa araw ng mga apostol. Kaya sino ang gagawa nito? Ang propeta ng Malakias 4 na ang mensaheng dala. Ito ang magdadala sa atin, tayo pinili. Brad, sa ito lang ito. Magdadala sa atin ng aral ng mga apostol. Amen. Bakit? Sa panahon na ito, may aral ng mga Trinitarian, aral ng mga Baptist, aral ng mga Pentecostal. Sari-sari ang mga aral niyon. Ang gusto ng Diyos, may ituro sa atin ang mga turuan ng mga apostol. Sapagkat sila ang itusan ng Panginoon na ituro sa atin ang lahat ng utos ng Panginoon. Sige, brother. Back to the faith of the fathers. Kita mo, balik sa aral, panampalataya ng o mga aral ng mga ama. Sino ang mga ama? Ang sagot, mga apostol. Amen. Hindi sa mga aral ng mga reliyon, kundi sa aral ng mga apostol. Sige. The Pentecostal part in Okay. Sige. in the restoration time. Okay. Anong tawag sa mga apostol? Pentecostal. Kailangan yung aral ng mga apostol na Pentecostal, iyon ang mapasa atin na aral. Hallelujah. Yes. Ayaw ng mga pastor. Ayaw ng mga pastor. Hindi sila conforme ng iglesia na nobya ay sisigaw na pupupuri. Ayaw nila yun. Ayaw nila ng sigawan. Ayaw nila ng hiyawan. Glory. Pagkatapos sabihin nila na sila ay nobya ng Panginoon, ang nobya ng Panginoon ay bumalik sa aral ng mga apostol. Amen. Kasama yan ang pagpupuri. Sabihin nila, mararapture sila. Pero bakit hindi sila makabalik sa aral ng mga apostol? Hindi sila makabalik sa aral ng Biblia. Basahin nga ang Salmo 150, versikulo 5. Praise the Lord. One more. Salmo 150, versikulo 5. Thank you, Lord Jesus. Basahin. 150 Salmo. 5. Oo, 150, versikulo 5. Dayawa siya nga may mga piping nga matagsig. Oo. Dayawa siya nga may mga piping nga mataas ito. Ano ka, Pepeng? Symbols. Sige. Amen. Ang dagsabutang nga may ginawa. Ang dahil sa kabutang ng maginawa, dayawang Ginoo. May hininga ka ba? Glory. May hininga ba sila? Purihin ng Diyos. Yun ang utos. Ang bawat may hininga. Purihin ng Diyos. Amen. Ayaw nila ng drum set. Pero ayon dito, may symbols. Hallelujah. A piping symbol. Sige, brother, sa iyo yan, Agam. The Pentecostal part in the restoration time, I will restore, saith the Kita Lord. mo, nasira ang tunay na iglesia. Dahil sa espiritu ng Antikristo. Pero sabi ng Panginoon, isasauri ko lahat yan.
Kung anong sinira ng Antikristo, ibabalik ko lahat yan. Binalik na ang pagpupuri. Binalik na ang pagsamba. Binalik na ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ibinalik na ang isang iglesia ng ulo ay si Kristo. Si brother? That's real end time evangelism. Kita mo, anong kailangan ang ituturo? Ang Ebanghelyo ng huling panahon. Ang mensahe sa huling panahon. Ito ang dapat ituturo. Sige, brother. Next. Number 1. Ah. Very message today. Ang pinakamensahe sa araw na ito, sa mga tuwid sa araw na ito, ang pinag-usapan ngayon, mayroong pinakamensahe. Oh. Iba itong katuruan. Sige, brother. The third angel, Ang ikatatlong angel, the third message, ang itong ikatatlong angel, madalang ikatatlong mensahe, the last message. at ito ay ang katapusan na mensahe. Ang dala na mensahe ng ikapitong mensahero na siyang ikatatlong mensahero, ito ay katapusan na mensahe. Pag sabi katapusan, wala nang susunod na mensahe. Dahil ito'y katapusan na mensahe. Kapag may pumasok, may magpakilala na sila'y propeta na magdadala ng panibagong mensahe. Huwag kang maniwala. Sapagkat ito'y katatlo na mensahero, ang dalayan na mensahe ay katapusan na mensahe. Amen. Sige. The Lutheran message of justification. Yun ang unang anghel o na mensahero. Anong dala niyang katuwiran sa pamanampalataya? Sige. Wesleyan message of Si sanctification. Wesley ay kalawang mensahero. Anong dala niya? Kabanalan sa dugo ni Kristo. Sige. And the Pentecostal At ang message Pentecostal, misaya ng Pentecostal, of the seal of God. ay ang bautismo ng Espiritu Santo na nasiyang tatak ng Diyos. Sige. Escape the mark of the beast. Upang magatakas sa tatak ng hayop, Come out of the big walls of Babylon. lumabas kayo! Lumabas kayo! Sa bakuran walls, sa bakuran ng Babylonia. Sino sila? Sila ang mga denominasyon. Lumabas kayo sa bakuran ng mga denominasyon. Huwag kayong manatili sa mali na iglesia. Sama-sama sila lahat. At ang tawag sa kanila ay larawan ng hayop. At ang makiisa sa kanila may tatak ng hayop. Kaya sabi niya, ano ito? Ang mensahe sa huling panahon ito ay ang nagpapalabas sa atin, ang mensahe nito nagpapalabas sa atin sa bakuran ng mga reliyon. O pa may ihanda tayo sa darating na rapture. Kapag nasa bakuran tayo ng reliyon at denominasyon, hindi tayo makakasama sa rapture. Amen. Sige, brother. Be sealed into the kingdom of God. Para silihan sa kaharian ng Diyos. Anong kaharian ng Diyos? Ang Iglesia Novia, kaharian ng Diyos. Ang denominasyon, ang organisasyon, ay kaharian ni Satanas. Ang sino man na nananatili sa mga iglesyang hiwalay sa Diyos, dahil napaiwalay sila sa salita ng Diyos, sila ay may tatak ng demonyo, tatak ng hayop. Dahil sila ay nasa loob ng kaharian ni Satanas. Brother? Amen. Okay, wala na.
So nakita natin, malapit na si Lord, bakit? Yes. Ang Ebanghelyo na dapat sana ang taglayin ng pag-aaral ng mga pastor, hindi nila ginagawa. Ang aral ni Wesley, ang aral ni Luther, ang katuwiran ng kabanalan, iyon ang kanilang mga aral. Hindi magkapagpapalabas yan sa nobya. Hindi magkapaghanda yon sa nobya para marapyo. Ano pa ang ating, ano pang mga pag-asa ang ating hihintahin kung walang rapture? Rapture ang tanging pag-asa natin. Amen. Pag walang rapture, kawawa tayo sa malaking kapigatian. Kung walang rapture, kawawa tayo sa mga komunista. Kawawa tayo sa Antikristo. Kaya kailangan manindigan tayo sa mensahe. Ang mensahe sa uling panahon ay ang katapusang mensahe. Ang mensahe si Kristo ay isa. Amen. Sa forma ng mensahe. Yes. Tumayo. Glory, glory. Thank you, Lord. Sa mga alam sa inyo. Ipinahayag ang mga tatak. Ang mga iwagan ng tatak. Upang malaman namin ang nagaganap. Anong daya ng Timuryo sa aming tanang? Kaya nga, ang mga hiwaga ng Biblia, lahat na paloob sa matatak. Maliban sa mga salita sa Biblia na hindi hiwaga. Kaya kailangan namin ang mga tatak na maintindihan namin. Marinig namin ang pitong tatak. Sapagat ito maghahanda sa amin sa rapture. Salamat God, alalahanin mo sila, alalahanin ko. Sapagkat ang mga tinubos ay iyong iniligtas. At ang iyong iniligtas ay iyong pinili upang makasama sa iyong pabalik. Salamat God, sapagkat ipinalam mo sa amin na itong mga nagaganap na gera ay patungo sa gera Romagdon siya katapusang gera. At ito naman matatawag ay ang katapusang mensahe sa aming panahon. At wala na kami iba pang hihintayin na mga iba pang mensahe sapagkat ito na ang huli na mensahe na pinahayag mo sa iyong ikapitong mensahero na maging pagkain namin lahat. Salamat, alalahain mo sila, alalahain mo kami na maging matapat kami sa iyong salita. Salamat, dahil pala mo sila at nawa banal Espiritu ang kumilos sa bawat isa at ikaw sa kasagutan sa mga panalangin. At dalangin namin si Brother Elvic doon sa Marayo ni ikaw kumilos sa kanya. Salamat at ikaw din ang Diyos na nagpagaling sa mga may karamdaman. Salamat God sa pangalan ng Lord Jesus, dalangin namin. Amen. Hallelujah. And